Kamusta? Ako po si Dr. Mila De La Paz, bilang isang board-certified na manggagamot na may espesyalisasyon sa kalusugan at kagalingan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may sigla at dignidad. Ngayon, nais kong talakayin ang isang napaka-personal na paksa, isa na madalas ay nababalot ng katahimikan, ngunit may malaking epekto sa kalusugan ng kababaihan habang sila ay tumatanda, ang masturbasyon. Maaaring iniisip ninyo na ito ay isang pribadong gawain na walang pinsala. Ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng hayagan. Subalit para sa hindi mabilang na kababaihang may edad na, ang katotohanan tungkol sa masturbasyon ay may kaakibat na mga hindi inaasahang kahihinatnan na natutuklasan lamang kapag huli na ang lahat. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan na nasa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Marami sa kanila ay matatagtaas noo at masisipag na Pilipina, mga inalola at mga bayani ng tahanan na kumpidensyal na ibinahagi sa akin ang kanilang mga alalahanin tungkol sa isang bagay na hindi nila akalaing makakaapekto sa kanilang kalusugan, ang masturbasyon. Ang maaaring ikagulat ninyo ay hindi ang mismong gawain ng problema. Ang problema ay nasa mga bagay na hindi kailanman ipinaliwanag tungkol sa kung paano nagbabago ang masturbasyon at ang mga epekto nito habang tayo ay nagkakaedad. Mula sa mga nakatagong panganib sa kalusugan at hormonal imbalances hanggang sa mga emosyonal na pattern at maging sa mga mapanganib na mito na napupulot mula sa mga kaswal na usapan ng katotohanan, ay kung ano ang maaring ayos lang para sa'yo noong ika-30 ka ay maaring tahimik na nagdudulot ng pinsala sa edad na 65. Sa mahalagang talakayang ito, ibabahagi ko ang 4 na kritikal na sikreto tungkol sa masturbasyon na madalas na sanay nalaman ng mga kababaihang may edad, maraming dekada na ang nakalipas. Mga katotohanang maaaring nakatulong sa kanila na mapangalagaan ang kanilang enerhiya, mapanatili ang balanse ng kanilang hormone, mapalalim ang kanilang mga relasyon, at sa ilang pagkakataon, maiwasan pa ang mga komplikasyon sa pelvic floor. Ito ay hindi para manakot. Ito ay batay sa aking patuloy na naoobserbahan sa mga totoong kababaihan na may tunay na pagsisisi. Manatili po kayo sa akin dahil ang ikatlong sikreto ay partikular na mahalaga. Ito ay isang bagay na maaaring hindi man lang nabanggit ng inyong sariling doktor at maaring tahimik na nakakaapekto sa inyong pagtulog, sa inyong pantog, at sa inyong pangkalahatang pakiramdam ng pagkababae nang hindi ninyo namamalayan. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong mahalaga ang ganitong uri ng tapat at naaangkop sa edad na payong pangkalusugan, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga susunod na payo na partikular na idinisenyo para sa inyong yugto ng buhay. Kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, paki-type ang O sa mga komento. Kung hindi i-type ang hindi. Ang inyong feedback ay napakalaking tulong para sa akin upang mas mapagsilbihan ang inyong mga pangangailangan. Ngayon, magsimula tayo sa unang katotohanan. Isa na hindi napapansin ng karamihan sa kababaihan hanggang sa ang maraming taon ng pagkapagod at pagkabigo ay mag-iwan na ng marka. Unang sikreto, ang masturbasyon ay maaring umubos ng iyong enerhiya sa iyong mga huling taon kung hindi mo rerespetuhin ang mga pagbabago sa hormone na nangyayari pagkatapos ng menopause. Noong kayo ay mas bata pa, ang orgasm ay malamang na isang kasiyasyang karanasan, makapangyarihan, masaya, at madalas na sinusundan ng pakiramdam ng kagalakan o ginhawa. Ngunit iba na ngayon. Sa edad na 60, 65 o 70, hindi na ganoon kabilis makabawi ang inyong katawan. Nagbago na ang level ng inyong hormone, bumaba na ang inyong estrogen at progesterone, at ang inyong adrenal system ay mas nagsisikap upang mapanatili ang balanse.
Sa kabila nito, maraming kababaihan ang nagpapatuloy sa masturbasyon nang may parehong dalas at tindi tulad noong sila ay nasa 20s o 30s na walang kamalay-malay sa malaking epekto nito. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam na medyo pagod pagkatapos. Para sa mga kababaihang may edad, ang madalas na orgasm ng walang sapat na pagpapahinga ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pisikal at emosyonal na pagkaubos. May mga babaeng pumupunta sa aking klinika sa Makati na nagrereklamo ng patuloy na pagkapagod, kawalan ng gana, brain fog, o pagiging malilimutin at maging pagkabalisa. Madalas ay hindi nila nakikita ang koneksyon, ngunit ang ugnayan ay maaring maging malinaw. Ang kanilang mga gawaing sexual ay hindi na angkop sa kasalukuyang kakayahan ng kanilang katawan. Sila ay parang kumukuha mula sa isang reserbang enerhiya na paubos na. Sa bawat pagkakataon ito ay parang pagsalok ng tubig sa isang balon na hindi pa nabibigyan ng pagkakataong mapunong muli. Ang kabayaran nito ay maaaring malaki. Ang sobrang stimulasyon ay maaaring magpahirap sa nervous system, posibleng makagambala sa pattern ng pagtulog at mag-ambag sa adrenal fatigue. Maaari ninyong mapansin ang pagbaba ng inyong pang-araw-araw na enerhiya, paglala ng mood swings at paghina ng pagnanasang sexual sa isang partner. Marahil, ang pinakanakalulungkot ay ang pagguho ng inyong diwa ng pagiging isang babae. Maaari kayong magsimulang magduda sa inyong lakas, sa inyong kumpiyansa, at maging sa inyong pagkatao. Nakalulungkot karamihan sa mga kababaihan ay hindi matatanto na ang itinuturing nilang simpleng pagpapakawala ng tensyon ay tahimik na palang nagnanakaw ng kanilang sigla sa loob ng maraming taon. May mga pasyente akong nagbahagi na sila ay nakakaramdam ng emosyonal na kawalan pagkatapos mag-masturbate, hindi dahil sa hiya, kundi dahil hindi na ito nagbibigay sa kanila ng anumang pakiramdam ng pagpapanibago. Pagkatapos nila, sa halip na kasiyahan, wala silang nararamdaman o mas masahol pa, isang pakiramdam ng pagsisisi. Ito ang paraan ng inyong katawan upang magsenyas na mayroong mali, na ang gawaing ito ay hindi na gumagana para sa inyo tulad ng dati. Ang solusyon ay hindi nangangahulugang kailangan itong itigil ng tuluyan. Ito ay tungkol sa muling pag-aaral kung paano ito lapitan sa paraang nirerespeto kung nasaan ang inyong katawan ngayon, hindi kung nasaan ito maraming taon na ang nakalipas. Ang mga pangunahing prinsipyo ay moderasyon, pagpapahinga, at kamalayan. Ang masturbasyon ay dapat mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mas buhay, hindi na ubos. Dapat itong magbigay sa inyo ng enerhiya, hindi ito ubusin. Kapag ginawa ng may kamalayan, maaari pa rin itong maging mapagkukunan ng sigla. Ngunit kapag ginawa ng wala sa isip, maaari nitong tahimik na nakawin ang inyong lakas. At ito ay simula pa lamang. Ang susunod na pagkakamali na madalas gawin ng mga kababaihang may edad ay hindi lamang pisikal. Ito ay mental at madalas itong nagsisimula sa screen o sa pahinang binabasa ninyo ngayon. Handa na ba kayong harapin kung paano maaring binabago ng pantasya ang inyong utak? Talakayin natin iyan. Kung kasama ko pa rin kayo at nauunawaan ninyo ang mga pananaw na ito, paki-type ang naunawaan sa mga komento upang ipaalam sa akin na kayo ay nakikinig at mas malalim na nag-iisip tungkol sa inyong kalusugan. Ngayon, tuklasin natin ang ikalawang mahalagang katotohanan na kailangang maunawaan ng bawat babae. Ikalawang sikreto, ang hindi makatotohanang pantasya ay hindi biro. Binabago nito ang kakayahan ng tumatandang utak para sa tunay na intimasiya. Sa loob ng maraming taon, ipinaniwala sa mga kababaihang may edad na ang pagtakas sa mga romance novel, erotika o pornografiya ay isang ligtas na paraan upang mag-relax, makaramdam ng kilig o marahil punan ang puwang na iniwan ng isang malayo ng partner o pagkawala ng intimasiya. Ngunit ang madalas na hindi nasasabi, ang hindi hayagang tinatalakay ng karamihan sa mga doktor ay ang katotohanang iba ang paraan ng pagproseso
ng stimulasyon ng tumatandang utak. Sa edad na 25, ang inyong utak ay may mas mataas na antas ng neuroplasticity at isang matatag na hormonal cushion. Gayunpaman sa inyong 60s at higit pa ang parehong mga pattern ng sobrang stimulasyon, lalo na sa matindi at hindi makatotohanang pantasya, ay maaaring magdulot ng malaking pagkagambala sa inyong nervous system, sa inyong kakayahang kumonekta, at sa inyong emosyonal na mga koneksyon. Ang modernong pantasya sa screen man o sa pahina ay madalas na idinisenyo upang sakupin ang sistema ng gantimpala ng inyong utak. Sa walang katapusang bago, perpektong mga senaryo at agarang kasiyahan, sinasanay nito ang inyong isip na hanapin ang isang tindi na bihirang matumbasan ng katotohanan. At habang kayo ay tumatanda, ang inyong utak ay nagiging mas madaling kapitan sa ganitong uri ng pagkondisyon. May mga pasyente ako sa kanilang huling 60s at 70s na natuklasan na hindi na sila tumutugon sa tunay na haplos ng kanilang partner sa tunay na intimasya o kahit na makaramdam ng pagnanasa nang hindi nag-iimbento ng isang katang-isip na senaryo sa kanilang isipan. Ang ilan ay nagkaroon ng kawalan ng kakayahang mag-orgasm kasama ang isang partner na hindi naman pisikal ang pinagmulan. Ito ay psikolohikal malalim na nakaugat sa isang utak na hindi na kumikilala o tumutugon sa tunay na koneksyon. Ang kabayaran na kanilang binayaran para dito ay madalas na trahedya, pagkawala ng koneksyon sa kanilang mga partner, lumalaking pakiramdam ng pag-iisa at kahihiyan na pumipigil sa kanila na humingi ng tulong. Isang babae, isang 72 taong gulang, na retiradong guro na tatawagin nating Aling Teresita, ay umamin sa akin. Mahigit 1 taon na akong hindi nakakaramdam ng intimasiya sa aking asawa. Akala ko dahil lang sa edad, sabi niya. Lumalabas na sanay pala ang utak ko na tumugon lamang sa isang kwento, hindi sa kanya. Para sa ilan, maaari itong humantong sa depression, pag-iwas sa lipunan, at isang kumpletong pagkawala ng pagnanais para sa tunay at nahahawakang mga kagalakan ng buhay. At narito ang bahaging walang gustong aminin, ang pagkagumon sa pantasya ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong buhay sexual. Naaapektuhan nito ang inyong memorya, ang inyong mood at ang inyong pagtulog. Kinakain nito ang inyong kumpiyansa at ang inyong pakiramdam ng pagiging naroroon sa sarili ninyong buhay. Ninanakaw nito hindi lamang ang kasiyahan, kundi pati na rin ang koneksyon. Iyan ang halaga. At habang mas matagal itong hindi napipigilan, mas nagiging mahirap itong baliktarin. Ang magandang balita ay kayang maghilom ng inyong utak. Ngunit ang paghilom ay nagsisimula sa kamalayan sa pagkontrol, sa kung ano ang ipinapakain ninyo sa inyong isip, hindi lamang sa inyong katawan. Kapag ginawa ninyo iyon, isang kamanghamanghang bagay ang madalas na nangyayari, nagsisimula kayong makaramdam, muli kumonekta muli. At para sa maraming kababaihan, doon nila napagtatanto kung ano ang matagal na nilang hinahanap. Ngunit kahit na baguhin ninyo ang inyong mindset, merong isang nakatagong panganib na hindi isinasaalang-alang ng karamihan sa mga kababaihang may edad. Ito ay nananahan sa loob ng inyong sariling katawan at mas malapit ito kaysa sa inaakala ninyo. Pag-usapan natin ang tahimik na papel na ginagampanan ng inyong pelvic floor sa lahat ng ito. Ikatlong sikreto. Ang dalas ng orgasm ay nakakaapekto sa iyong pelvic floor, ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Karamihan sa mga kababaihang lampas 60 ay nakarinig na ng ilang bersyon ng payo, ang orgasm ay mabuti para sa iyo, pinapanatili nitong malusog ang mga bahagi diyan sa ibaba. Ngunit tulad ng maraming kalahating katotohanan sa medisina, ang realidad ay mas komplikado at mapanganib na hindi nauunawaan. Habang ang isang malusog na buhay sexual ay maaring maging kapaki-pakinabang, ang patuloy na sobrang stimulasyon, lalo na kung walang tamang pagre-relax o kamalayan, ay maaring aktwal na humantong sa matagalang tensyon, pamamaga at pangmatagalang pinsala sa pelvic floor
na hindi makikilala ng maraming kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang inyong pelvic floor ay hindi lamang isang simpleng grupo ng mga kalamnan. Ito ay isang sensitibong sistema ng suporta sa sangang daan ng inyong mga sistema ng ihi reproduktibo at nerbiyos. Habang kayo ay tumatanda, ang katatagan nito ay natural na nagbabago. Ang sobrang pagpapasigla nito sa pamamagitan ng madalas at matinding orgasm, lalo na kapag sinamahan ng isang laging nakaupong pamumuhay at mataas na antas ng stress, ay maaaring maging sanhi ng paninigas ng mga kalamnan o pagiging hypertonic. Nakakita na ako ng mga kababaihan na nagkaroon ng malalang pananakit ng balakang hindi dahil sa impeksyon, kundi dahil binaliwala nila ang nagbabagong limitasyon ng kanilang katawan. Patuloy silang nagpursigi para sa parehong kaluwagan na walang kamalay-malay sa mga panloob na isyu na kanilang pinasisimulan. At ang kabayaran para dito ay maaaring maging malupit, madalas na pag-ihi na gumigising sa inyo ng maraming beses sa gabi, isang bahagyang pananakit sa ibabang likod o balakang na hindi nawawala, masakit na pakikipagtalik, dispareunia o pagtagas ng ihi. Marahil ang pinakanakakatakot para sa marami ay ang mismong sakit na nagiging dahilan upang iwasan nila ang intimasiya. Isa sa aking mga pasyente, isang 69 taong gulang na dating nurse mula sa Cebu, na tatawagin nating Aling Lydia, ay prangkang sinabi, "Pakiramdam ko ay unti-unti nang nasisira ang mga bahagi ko sa ibaba at wala akong ideya kung bakit." Ngunit narito ang tunay na panganib, ang mga sintomas na ito ay madalas na dahan-dahang lumalabas at madaling isantabi bilang normal na pagtanda lamang. Sa oras na seryosohin ito ng karamihan sa mga kababaihan, ang kalidad ng kanilang buhay ay malaki na ang ibinaba. At sa ilang mga kaso, ang mga siklo ng sakit ay maaaring mahirap ng putulin. Nagdurusa ang pagtulog, nawawala ang intimasiya at bumabagsak ang kumpiyan sa lahat. Dahil hindi nila naintindihan kung paano alagaan ang isang bahagi ng kanilang katawan na tahimik na nakakaimpluwensya sa kanilang pisikal at emosyonal na kagalingan. Hindi ninyo kailangang katakutan ng orgasm, ngunit kailangan ninyong respetuhin ang epekto nito sa isang tumatandang sistema. Ang moderasyon, sapat na pag-inom ng tubig, banayad na ehersisyo at kamalayan sa pelvic, pag-aaral kung paano ito i-contract at i-relax, ay malaki ang maitutulong sa pagprotekta ng inyong kalusugan sa pelvic. At kung kayo ay nabubuhay ng may discomfort, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagbabago na maaaring magdulot ng ginhawa. Gayunpaman, kahit na maayos ang pisikal na kalusugan, may isa pang layer na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan, at ito ay wala sa katawan kundi sa puso. Ang susunod na sikreto ay magbubunyag kung bakit maraming kababaihang may edad ang nakakaramdam ng emosyonal na kahungkagan pagkatapos ng masturbasyon at kung paano ito babaguhin para sa kabutihan. Kung kasama ko pa rin kayo at nakakakita ng tunay na halaga sa mga pananaw na ito, i-type ang "sumasa ngayon" sa mga komento upang malaman kung kayo ay nakikinig at nag-iisip tungkol sa inyong mga susunod na hakbang. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 at huling katotohanan na dapat marinig ng bawat babae. Ika-4 na sikreto, ang emosyonal na kahungkagan pagkatapos ng masturbasyon ay hindi lamang nasa isip mo. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi pinag-uusapan ang bahaging ito, hindi sa kanilang mga kaibigan, hindi sa kanilang mga doktor, at madalas kahit sa kanilang sarili. Ngunit ito ay isang tunay na karanasan, ang tahimik at nananatiling kahungkagan na maaaring lumitaw pagkatapos ng masturbasyon, lalo na kapag ginawa ng nag-iisa dahil sa ugali o dahil sa kalungkutan. Para sa mga mas batang babae, ang pakiramdam na ito ay madalas na mabilis na lumilipas. Ngunit habang kayo ay tumatanda, ang emosyonal na epekto ay maaaring maging mas mabigat at mas makabuluhan. Narito kung bakit.
Kapag kayo ay nag-orgasm, ang inyong utak ay naglalabas ng isang halo ng mga chemical: dopamine para sa gantimpala, oxytocin para sa koneksyon at prolactin para sa pagre-relax, sa isang malusog at konektadong karanasang sexual. Kasama ang isang partner, ang mga kemikal na ito ay kumakabit sa mga emosyon, haplos presensya at intimasiya. Ngunit kapag kayo ay nag-iisa, at lalo na kung ang inyong isip ay nasa isang pantasya, ang mahalagang koneksyon na yon ay napuputol. Ang mga kemikal ay tumataas pa rin, ngunit wala silang mapaglalagyan sa emosyonal na aspeto. Mabilis silang tumataas at pagkatapos ay biglang bumabagsak. Ang pagbagsak na yon ang madalas na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na hungkag hindi lang pagod, kundi tunay na walang laman. Nakipag-usap ako sa 12-12 ng kababaihang may edad na naglalarawan ng parehong pattern, isang sandali ng kaluwagan na sinusundan ng katahimikan. Hindi isang mapayapang katahimikan, kundi isang hungkag. Nakahiga sila, marahil nakatitig sa kisame, nagtataka kung bakit hindi sila gumaan ang pakiramdam. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagkakasala, ang iba ay kalungkutan, at marami ang walang nararamdaman. Ito ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ay isang usapin ng kimika. Ang inyong utak ay naghahanap ng tunay na koneksyon at hindi ito natatanggap. Ang kabayaran para dito sa paglipas ng panahon ay maaaring maging mapanira. Ang matagal na emosyonal na pagkakakonekta ay maaaring humantong sa bahagyang depresyon, kawalan ng interes, pag-iisa, at maging mga problema sa memorya. Ang mga kababaihan ay maaaring umurong huminto sa pakikipag-ugnayan sa iba at mawalan ng interes sa pagsasama, tawanan at buhay mismo. May mga pasyente ako sa kanilang 70s na nagsabi sa akin na ilang linggo na silang hindi nakayakap ng ibang tao, na ang kanilang tanging anyo ng intimasiya ay ilang minuto sa likod ng saradong pinto na sinusundan ng isang buong araw ng pakiramdam na mas masama pa kaysa dati. At gayon pa man, hindi nila maputol ang ugali, hindi dahil sa sobrang pagnanasa, kundi dahil ito na lamang ang natitirang bagay na nagbibigay sa kanila kahit isang panandaliang sensasyon. Ang ganitong uri ng emosyonal na pagkagutom ay unti-unting sumisira sa inyong pagkakakilanlan, sa inyong kagalakan at sa inyong dahilan para bumangon sa umaga. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ito isang pasanin sa isip. Ito ay nagiging pisikal. Mas kaunti ang inyong pagkilos, mas kaunti ang inyong tulog, mas kaunti ang inyong nararamdaman. Iyan ang kabayaran. Ngunit hindi ninyo kailangang mamuhay ng ganyan dahil ang kamalayan ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago. At ngayong nakikita na ninyo ang pattern, may kapangyarihan kayong baguhin ito. Maaari ninyong putulin ang siklo, maaari kayong magsimulang makaramdam muli. Dinadala tayo nito sa susunod na mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito. Ano ang kailangan ninyong simulang gawin ngayon upang mabawi ang inyong enerhiya, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong pakiramdam ng koneksyon? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura niyan. Ano ang kailangan ninyong simulang gawin ngayon? Ngayong nauunawaan na ninyo ang tunay na epekto ng inyong mga gawi, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at hormonal, panahon na upang panghawakan ang inyong kalusugan sa paraang tunay na nirerespeto. Ang babaeng kayo ngayon, hindi ang dalagang kayo. Maraming dekada na ang nakalipas. Nagsisimula ito sa isang mahalagang pagbabago ng mindset. Ang self-pleasure ay hindi na lamang tungkol sa pagpapakawala. Ito ay tungkol sa pagpapanibago. At kung hindi ito nagiiwan sa inyo ng pakiramdam na mas malakas, mas malinaw, o mas konektado oras na para baguhin kung paano ninyo ito nilalapitan, magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay sa sarili ng espasyo. Lumikha ng mga sandali ng intensyon sa halip na umasa sa biglaang udyok. Huwag lamang maghangad na matapos na ito. Sa halip huminto at tanungin ang inyong sarili, bakit ko ito ginagawa? Naiinip ba ako, stressed, malungkot?
O tunay ba akong nakikinig sa kung ano ang kailangan ng aking katawan? Ang isang paghinto na iyon ay maaring makaputol sa dekada ng automatikong pag-uugali. Palitan ng pagmamadali ng presensya. Kapag pinili ninyong mag-self-pleasure bagalan, patayin ang screen o isara ang libro. Gamitin ang inyong paghinga. Mag-focus sa sensasyon hindi lang sa stimulasyon. Matutong tunay na makaramdam muli, hindi lang para matapos. Sunod pangalagaan ang inyong enerhiya na parang ginto dahil sa inyong edad, ito ay tunay na ganoon. Kung hinahanap ninyo ang orgasm araw-araw o kahit tuwing ikalawang araw, maaaring ninanakawan ninyo ang inyong nervous system ng balanseng lubos nitong kailangan. Subukang gawin itong mas madalang. Bigyan ang inyong sarili ng 2 o 3 araw sa pagitan ng mga sesyon. Malamang na mapapansin ninyo ang mas malinaw na isip, mas maraming focus, at sa maraming kaso, isang mas malakas na koneksyon sa inyong sariling katawan. Uminom ng mas maraming tubig, gawin ang mga banayad na hip opening stretches, at magsanay ng diaphragmatic breathing. Ang maliliit na pisikal na pagsasaayos na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano gumagana ang inyong pelvic floor at nervous system. Kalimutan ng hiya, ngunit akuin ang buong responsibilidad. Hindi ito tungkol sa pananatili sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagyakap sa karunungan. Maging ang uri ng babae na nag-e-evolve, na hindi binabaliwala ang mga senyales na kinukuha ang kanyang natutunan at aktibong ginagamit ito. Dahil sa sandaling simulan ninyong lapitan ito, nang iba lahat ng iba pa ay magsisimulang magbago. Ang inyong kumpiyansa ay maaring bumalik. Ang inyong isip ay maaring maging mas matalas. At ang emosyonal na kahungkagan na iyon, nagsisimula itong maglaho. Madalas na napapalitan ng isang tahimik na uri ng kapayapaan na hindi naramdaman ng maraming kababaihan sa loob ng maraming taon. At kung nag-iisip pa rin kayo, kung mahalaga ba ang alinman dito, kung sulit ba talaga ang pagsisikap, kung gayon ang susunod na ilang salita ay partikular para sa inyo. Dahil sa huling bahaging ito ng ating talakayan, nais kong iwan sa inyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa teknik o agham. Ito ay isang katotohanan tungkol sa pagtanda na kailangang marinig ng bawat babae bago pa mahuli ang lahat. Tapusin natin ito ng may lakas. Ang katotohanan na kailangang marinig ng bawat babae bago pa mahuli ang lahat. Kung umabot kayo sa puntong ito, hindi kayo tulad ng karamihan sa mga kababaihan. Karamihan sa mga kababaihan sa inyong edad ay hindi kailanman tinuruan kung paano iakma ang kanilang kalusugang sexual sa paglipas ng panahon. Madalas silang sinabihan na manahimik na ito ay isang pribadong bagay na tanggapin ang paghina bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo ang isang bagay na iba-isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pakikinig, pagmamasid at pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na bawiin ang akala nila ay nawala na. Nakita na ninyo ngayon ang katotohanan na ang masturbasyon, kapag hindi nauunawaan sa huling yugto ng buhay, ay maaring umubos ng inyong enerhiya sa halip na magbigay nito. Na ang pantasya ay hindi lamang isang simpleng libangan. Ito ay isang kasangkapan na maaring baguhin ang takbo ng inyong utak na mag-iiwan sa inyong manhid at walang koneksyon. Na ang pelvic floor na madalas na binabaliwala ay maaring tahimik na magdusa dahil sa mga gawi na hindi ninyo namalayang nakakapinsala. At ang emosyonal na kahungkagan pagkatapos ng kaluwagan ay hindi isang kahinaan. Ito ay senyales ng inyong katawan na nangangailangan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Hindi lamang ito mga medikal na katotohanan. Ito ay mga aral sa buhay na hango sa pagsisisi at pagbawi ng libu-libong kababaihan na sa wakas ay hinarap ang katotohanan tungkol sa kung paano nila tinatrato ang kanilang mga katawan at puso. Ngunit hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Malayo pa, dahil ngayon alam na ninyo.
Ngayon nauunawaan na ninyo na ang inyong mga huling taon ay maaari pa ring mapuno ng sigla, kalinawan, koneksyon at layunin. Ngunit posible lamang ito kung handa kayong ihinto ang pagkilos nang wala sa isip, kung magpasya kayong pakinggan ang inyong katawan nang may pag-usisa sa halip na pagkabigo at may paggalang sa halip na kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng anuman. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano gamitin ang inyong sariling enerhiya sa paraang sumusuporta sa kung sino kayo ngayon. Mas may karanasan, mas may kamalayan at mas karapat-dapat sa kapayapaan kaysa dati. Ang gagawin ninyo sa impormasyong ito ay nasa inyong mga kamay. Maaari kayong bumalik sa mga dating paraan, ipagpatuloy ang parehong mga pattern at baliwalain ang mga senyales. O maaari ninyong piliing gumawa ng isang hakbang pasulong, magdahan-dahan huminga, maging mas intensyonal, mas konektado at mas buhay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng babaeng nagsisisi sa kanyang mga huling taon at sa babaeng umuunlad sa mga ito ay madalas na nakasalalay sa isang bagay aksyon. Kaya pakiusap, huwag nang maghintay. Huwag itong isantabi. Kakatanggap ninyo lang ng mga kaalaman na hindi natatanggap ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. Gamitin ninyo ito. Magsimula ngayon. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Ang inyong puso ay mahalaga pa rin. At ang inyong pinakamagagandang taon ay maaring hindi pa tapos. Maaring naghihintay lang sila na harapin mo ng buo. Pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral sa buhay dito ay hindi pa huli ang lahat. Para unawain ang iyong katawan, gumawa ng matalinong mga pagpili at bawiin ang iyong kagalingan, anuman ang iyong edad. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay nagmumula sa matalinong pag-aangkop at pagtrato sa ating sarili ng may paggalang. Panawagan sa pagkilos. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Marahil isang simpleng handa na akong kumilos o anumang refleksyon na mayroon kayo. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at pakiusap, ibahagi ang mensaheng ito sa mga kaibigan, kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaring makinabang sa mahalagang pag-uusap na ito. Suportahan natin ang isa't isa sa pagkakaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay.